At ito mas medyo nakakabahala kasi yung survey ng SWS, bale yung mga pamilyang Pilipino mismo, mga 14 million yan, na sinasabi nila na mahirap sila. Sila mismo nagsasabi mahirap sila. Okay. So that's more than half. So 52% ng mga Filipino families ay sinasabi mahirap sila eh. Ganun. So, hindi magandang indication to, no? Kaya ganyan ang nangyayari nga sa Pilipinas. O ito naging resulta, mas marami ang humihirap. Magandang araw sa inyong lahat. Alam niyo naman na malapit na ang SONA ng Presidente ngayong Hulyo, no? Kaya unahan ko na siya kasi papakita ko na sa inyo talaga kung ano yung kalagayan ng ating ekonomiya. Bago magbigay siya ng mga impormasyon na malayo naman sa katotohanan o kaya hindi talaga totoo. So, tingnan natin ngayon itong aking prepare na PowerPoint kasi gusto kong pagtagpi-tagpiin yung mga numerong pinapakita ko sa inyo sa Facebook. Kaya lang kasi paisa-isa yun, no? So, maigi na buuin na natin yung kwento. Pero ang gagawin ko dito ay dalawang yugto ko gagawin para hindi masyadong mahaba ang isang yugto at saka mas madaling ma-digest o maintindihan para hindi rin kayo masyadong ma-overwhelm sa mga numero na ipapakita ko. Okay. So dito sa unang yugto, pakita ko sa inyo yung pinaka-epekto ngayon sa ating ekonomiya buhat nung nag-umpisa si BBM sa kanyang administrasyon. Tapos sa ikalawang yugto, doon natin papakita yung pangmatagalang epekto ng nangyayari ngayon para sa ating bansa at lalo na para sa ating mga kabataan. So ito yung unang yugto. Mag-uumpisa ako dito sa yung mga survey na nangyari, no? Kasi ito yung parang rini-reflect nito, yung talagang sentiment ng mga tao ngayon tungkol sa pamumuno ng ating Pangulo. So pagdating sa satisfaction rating, okay. So ito yung parang approval ng mga tao, no? Talagang negative, pabagsak at imagine galing siya sa 65% or 44%, depende kung sino yung naggawa ng survey, no? Tapos naging negative. Dito nakakahinayang kasi may kita mo na talagang hindi naramdaman ng mga tao yung mga ginagawa niya na sinasabi niyang serbisyo, no, para sa taong bayan. At mas mabigat itong trust rating kasi ito yung sinusukat yung tiwala ng mga tao sa ating Pangulo. So sa Pulse survey na ah, galing nung March, no? March 2026, -9 ng trust rating ng presidente. Tapos lumala pa nung naglabas ang Publicus Asia ngayong Hulyo at naging -27% na lang. Napakalalim yan. At na-discuss ko na rin yan sa aking Facebook page, no? Kung bakit nagkaganyan. Pero ang rason nito talaga parang mahirap nang paniwalaan ang mga sinasabi ng Pangulo kasi laging malayo sa katotohanan. Lalong-lalo na noon sinabi niya, oh, kaya pa natin umakyat ng 6% ang ating ekonomiya. Pero ang katotohanan, nitong first quarter, 2.8 lang ang inakyat. At bago pa to nagkaroon ng ah, krisis sa langis, no? Hindi nila pwedeng isisi sa krisis ng langis ito kasi nangyari to first quarter, yung krisis ng langis nangyari yan towards the end of the first quarter. So, wala pa masyadong epekto yan dun sa ekonomiya natin nung first quarter. So, dito makikita nyo yung trend, no? So, noong 2024, 5.7% lang ang inangat, hindi umabot sa 6%. Tapos ngayon 2025, bumaba pa, 4.4%. Kung tutuusin, kasi naging presidente siya ng 2022, over those 3 years na naging pangulo siya, dapat kung maganda ang kanyang pamamalakad ng ekonomiya natin, dapat umangat na ito. Maaring umabot nga sana sa 6%. Pero dahil hindi maganda yung kanyang pamamalakad at maraming nangyaring korupsyon, bumaba na nga yung mga components ng ating ekonomiya at i-discuss ko yan mamaya. So ngayong fourth quarter nung 2025,
bumaba siya sa 3%. Dapat nga mataas ang fourth quarter kasi may holiday spending yan dahil may Christmas, may New Year. So usually maraming gumagastos ng pera dyan. So normally dapat mataas ang fourth quarter pero 3% lang ang inangat niya kumpara sa 5.3% nung fourth quarter nung 2024. Tapos itong 2026, lalo pang bumaba ng first quarter to 2.8% na galing sa 5.4% noong 2025 na first quarter. So makikita nyo talagang pabagsak ang trend ng pag-angat ng ating ekonomiya. At syempre nag-ugat ang panghihina ng ating ekonomiya dahil sa malawakan at dambuhalang korupsyon. At makikita yan dito sa mga numerong to kasi yung inapprove na budget or General Appropriations Act, kaya GAA, ay napakalaki or lumobo siya kumpara dun sa National Expenditure Program. Ito yung proposed ng mga departamento, no. So, nung dumaan na sa BICAM at nung na-approve na ni Presidente, talagang lumobo yan, lalo na nung 2024. Makikita nyo, bago 2022, zero yung mga tinatawag na insertions, no. Kasi hindi pinayagan yan ng previous administration. Pero itong pamamahala ni BBM talagang lumobo yan ng bilyon-bilyon talaga. So hindi natin alam kung saan napunta yan. Kaya nagkaroon ng mga ghost projects. So dahil dyan sa malawakang korupsyon na yan, makikita natin na nawalan talaga ng tiwala ang mga negosyante. Kaya itong taon na to talagang bagsak ang tiwala nila, no, based sa Philippine Confidence Index, Business Confidence Index na ginagawa mismo ng Bangko Sentral. So makikita mo rin na pabagsak rin talaga yung numerong yan, yung trend, no, pabagsak din. Kasi nga walang napapanagot eh. At saka yung mga investigasyon, imbis na ituloy, hindi tinutuloy. Kaya marami namang gustong tumistigo, hindi pinakikinggan yung mga gustong tumistigo. At alam yan rin yan ng mga investors, ng mga pareho, yung local at saka foreign investors. Itong gross capital formation, dito may kita yung suma total ng ah, domestic at saka foreign investments. No? Bumagsak rin yan ng 1.7% noong 2025 at lalo na ngayong first quarter ng 2026, bumagsak siya ng 3.3%. Pero yung mga dayuhan, yung mga foreign direct investors, talagang malaki yung binagsak, no? Maaring umalis sila o kaya umiwas na lang na pagpunta dito sa Pilipinas kasi nga nawala nga yung tiwala at siguro nga naglabasan yung iba, no? O kaya umiiwas na lang sila. At ang rason niya na hindi lang korupsyon, no? Napakataas din ng inflation dito sa Pilipinas. At makikita nyo na tayo ang isa sa pinakamataas na inflation sa Asia, no? Nasa 6.4%. Samantalang yung iba ay less than 4% kahit na nagkaroon ng krisis. Kasi ito yung latest inflation numbers ng iba't ibang bansa ng Asia. At dahil mataas ang inflation, tali din ang kamay ng Bangko Sentral, kaya kailangan din sila magtaas ng interest rates para sa kanilang side makatulong sa pagbagsak ng inflation, pero hindi pa rin talaga kaya kasi cost push inflation yan dahil nga tumataas ang presyo ng mga bilihin. So, at saka yung perang sinasabi ng Bank Sentral na may excess liquidity, maaring ang meron pero napunta lang yung perang yun sa mga kawatan, karamihan doon na siguro na ilabas na sa ating bansa. Kaya kahit gusto nilang ibalik yan sa banking system, no, hindi mahirap din kasi malamang na ilabas na yung bilyon-bilyon na naibigay sa mga kawatan. At syempre, dahil mas malaking lumalabas na dolyar dito sa ating bansa kesa sa pumapasok, mahina ang piso. At isa rin yan na concern ng mga foreign investors kasi pag kinonvert sa dollar ulit yung kanilang kinikita, lumiliit, ganyan, kasi mahina nga yung piso. At syempre, isa rin sa mga pinakamalaking concern, ang Pilipinas ay isa sa pinakamataas ang presyo ng kuryente sa Asia. So, sa Singapore at sa Japan, medyo mataas, ano? Pero mayayaman yung mga tao dun eh.
mas malaking kinikita nila kaysa sa mga Pilipino. So kaya nilang ma-absorb yung ganun. Dito sa Pilipinas, mataas ang poverty rate, tapos ganyan pa kataas ang kuryente, no? So at saka syempre, apektado nga yung paggastos ng mga negosyo dito. Kaya isa pa yan na parang iniiwasan din nila kasi punta na lang sila sa ibang bansa kagaya ng Vietnam o kaya ng China, India, doon na lang sila mas mababa ang presyo ng kuryente. Ngayon sa pagdating sa agrikultura at saka sa industriya, yan ang mga malalaking nagbibigay ng trabaho para sa mga Pilipino. Pero kung makikita nyo, bagsak sila no, nung first quarter. Ang agriculture minus 0.2%. Ha? So flat, kumbaga hindi siya umakyat talaga at bumagsak pa ng konti no. Yung pagtaas ng agrikultura at ang manufacture at ang industry no yung kung saan na nandoon ang manufacturing tsaka construction, makikita niyo mahina ang manufacturing at bumagsak ang construction. Yung construction malaking ano rin to nagbibigay ng trabaho sa mga Pilipino. Kung makikita niyo no fourth quarter bumagsak siya ng 41.9 at ngayong first quarter ng 2026 bumagsak siya ng 2.8%. So talagang wala tayong masyadong maaasahan na trabaho kung ganyan ang nangyayari sa mga sektor ng ating ekonomiya. At least yung services medyo tumataas ng konti pero makikita nyo mas mahina siya kesa nung 2025. Kaya makikita nyo dahil nga yung construction bumagsak no, pero nung 2024 pa lang, grabe yung binagsak ng pagbigay ng building permits. Ito yung parang indicator kung malakas o hindi ang construction sector. So 2024 pa lang, bumagsak na yan talaga galing sa matataas na level no, ng units na pinatatayo. So both commercial at saka industrial building permits ito. So, hindi lang yung mga negosyante ang nawalan ng tiwala sa administrasyon, kundi pati ang mga pamilyang Pilipino, mga households, kumbaga. So, kaya yung consumer confidence, bagsak din no, sa -40. Mas malala pa itong confidence level na to kesa nung pandemya. Kumbaga parang ang sinasabi nun nito, halos wala ng pag-asa yung ibang Pilipino, no? Pagdating sa ah, abilidad nila na makabili ng mga bagay na gusto nilang bilhin. Kaya ganyan ng by the way, Bank Sentral din ang gumagawa ng survey na ito. At nag-uugat rin yan dahil nga maraming walang trabaho no? No, nung ditong May, tumaas pa ng bahagya yung ating unemployment rate, no? Naging 4.8% galing sa 4.7%. Pero malaking tinaas niya kumpara nung 2025 na 3.9%. So ngayon, 2.5 million Filipinos ang walang trabaho. Pero malala din yung underemployment. Ang underemployment ay yung sinasabing mga ah, empleyado na kulang sa 8 oras. So kumbaga ang kinikita nila ay below minimum wage, no? Kaya at malamang wala rin silang mga benepisyo kagaya ng SSS at saka yung PhilHealth tsaka Pag-ibig Fund, no? So malamang wala sila doon sa sistemang yun kasi halos lahat ito mga contractual. So you're looking at 6.04 million or 12.12%. So pag sinuma total mo yan, kasama ng unemployed, mahigit sa 8.5 million. Ang medyo mahihirapan talagang mag-cope sa situation ngayon kasi nga mataas ang inflation or ang porsyento ng pagtaas ng mga bilihin. Kaya nakakaawa rin talaga ang kondisyon ng Pilipinas ngayon. At ito mas medyo nakakabahala kasi yung survey ng SWS, bale yung mga pamilyang Pilipino mismo, mga 14 million yan, na sinasabi nila na mahirap sila. Sila mismo nagsasabi mahirap sila. Okay. So that's more than half. So 52% ng mga Filipino families
ay sinasabi mahirap sila eh. Ganun. So, hindi magandang indication to, no? Kaya ganyan ang nangyayari nga sa Pilipinas. O ito naging resulta, mas marami ang humihirap. Okay, so diyan ko muna ititigil itong first or part 1 ng aking. Alright mga kababayan, so gawan po natin ng reaction video and also magbigay din tayo ng ating personal opinion dito nga po sa naging video conference or video recording netong si Ma'am Cora Guidote, no? Siya po ay isang kilalang CPE, economist, corporate executive at independent director na may mahabang karanasan sa finance, capital markets, investors, relations, at corporate governance. At take note ha, naging executive director din siya ng Bangko Sentral. So ngayon nga mga kababayan, nakita natin yung kanyang ginawang video, yung kanyang video presentations kung saan ipinakita no na halos 52% ayon sa SWS dito nga po sa pinakita nila na 52% ng Pilipino yung nagsasabi na sila ay mahirap. Kaya ito nga talaga ay nakakabahala mga kababayan kasi nga sa taas ng mga pangunahing bilihin ngayon sa ating bansa at sa kinakaharap nating kaliwat kanang problema, talagang mahirap talaga maikaila na ang bansang Pilipinas maging ang mga Pilipino, lalo na yung mga talagang nasa laylayan, ay talagang makakaranas talaga ng hirap sa buhay. At ito nga po mga kababayan, yung isa sa ating palaging kina-question, no? At palagi nating sinasama sa ating mga reaction video na itong nangyayaring malawakang korupsyon mga kababayan ay isa sa mga ugat kung bakit nagkakaganito yung ating bansa. Yung mga proyekto sana, yung mga serbisyo sana na para po talaga sa mamamayang Pilipino at sa bansang Pilipinas ay na-disappear na lang, no? At hindi na nakarating sa atin talaga yung tunay na serbisyong ating kinakailangan. Dahil hindi naman lingid sa kaalaman ng lahat na talagang napakalaki talaga ng korupsyon ang nangyari dito sa ating bansa, especially dito nga po sa mga ghost projects, mga insertions na mga itong flood control scandals, anomalies na talagang pilit na inililihis no yung investigasyon dito. At isa sa mga naging problema dito mga kababayan na nakikita ko bilang isang ordinaryong Pilipino is wala talagang napapanagot no na tunay na mastermind sa likod ng maanomalyang paggamit ng pondo dito sa flood control. Kasi makikita nyo naman lahat ng gustong magsalita mga kababayan ay sila yung nadidiscredit, hindi pinapayagan or di naman kaya ay napapahinto no yung ginagawang investigasyon. So gusto lang sana natin mga kababayan na ipaalam sa gobyerno na ang taong bayan ay hindi naman tanga-tanga, hindi naman bobo na kung ano na lang yung sasabihin ay paniniwalaan na lang natin. Kasi unang-una sa lahat, yung mga ordinaryong Pilipino, sila yung nakakaramdam talaga. Tayo yung nakakaramdam ng bigat no at pasanin sa pang-araw-araw nating pamumuhay, especially sa pagtaas ng mga pangunahing bilihin, bigas, mga pangunahing pangangailangan sa pagluluto, for example, yang mantika, asukal. Alam nyo yon yung maging ang mga gasolina natin mga kababayan no, na talagang hindi na natin na mamalayan na tataas bababa, pero kahit ganun pa man yung mangyari, hindi pa rin afford yan ng majority of the Filipino. Imagine ninyo kung may ilang anak sa isang pamilya tapos lahat yan ay nag-aaral tapos ikaw ay minimum wage lang na sumasahod, talagang hindi talaga sasapat, no? Tapos nandyan pa yung magkakaroon ng sakit na alam naman natin ang healthcare system natin mga kababayan ay talagang hindi ko masasabing maayos, no? Dahil talagang napakaraming mga kababayan natin ang nagrereklamo din na pagdating sa kanilang kalusugan ay hindi lahat na-accommodate, no? Kahit sabi mo meron tayong pampublikong ospital,
hindi pa rin talaga sapat mga kababayan yung naibibigay na serbisyo para sa ating mga kababayang lumalapit diyan. Kaya ito yung nakakalungkot na parte ng pagiging mahirap, no? Dahil kapag ka mahirap ka talaga, maaaring ikaw mamatay ka talaga ng mahirap. So kaya nga mga kababayan, yung iba nating mga kababayan na nagkakasakit ng talagang malubha, sila yung nakakaranas na sinasabi na lang nila na tiwala na lang nila sa kanilang destiny, no? Kung sila ba ay mabubuhay pa o tatagal pa, dahil nga syempre 'di ba, kung aasahan mo talaga itong gobyerno na to, wala talagang mangyayari. So hindi ko naman sinasabi na hindi na-accommodate. So kumbaga kulang lang, no, na sana itong mga ninakaw sa kaban ng bayan ay mas napunta, no, mas nilaanan ng mas malaking pondo yung mga tunay na pangangailangan na direktang mapapakinabangan ng mamamayang Pilipino. For example, ayan na nga yung sa healthcare system, education, agriculture, infrastructure, na kinakailangan din naman talaga natin yan mga kababayan, no? At ayun yung nakakalungkot na part, dahil mas malaki pa yung nakamkam ng mga kawatan dyan sa gobyerno kesa sa mga mapakipakinabangan ng ating mamamayan. Which is nakakalungkot mga kababayan, dahil ito yung matagal na nating panawagan. Ilang taon na din ang nakalipas mga kababayan, no? Magmula nang pumutok itong flood control scandal, at hindi natin makakailayan dahil ngayong panahon ng tag-ulan na naman ay nararanasan na naman natin kaliwat kanan yung pagbaha, pag-apaw ng ilog, at marami na namang mga tahanan, marami na namang buhay yung nasa risk, no, na talagang ang hirap, no. Ito ay may domino effect kasi mga kababayan, no, kaya hindi na din tayo magtataka na bakit ganito yung nangyayari sa ating bansa. At sa paparating na sona ng Pangulo ay inunahan na nga ni Ma'am Cora Guidote itong kalagayan ng ating ekonomiya. Yung tunay na kalagayan ng ating ekonomiya, no, mas maganda na maging transparent tayo na may mga ganitong nagsasalita kesa naman pinifeed tayo ng hindi naman talaga totoo, no? So mararamdaman din kasi natin yan, kung maunlad talaga yung ating bansa, wala sanang gulo, hindi nagkakagulo ang taong bayan sa kung ano yung nangyayari. At itong impeachment mga kababayan na nangyayari nga ay isa sa mga bagay na makakapagpatagal, no, sa pag resolba ng tunay na talagang problema ng ating bansa. Hindi ko naman sinasabi na i-disregard itong impeachment, kasi kung for accountability or for transparency talaga ang hangad nitong mga nasa gobyerno na to, ay sana hindi sila maging selective, no? At sana sila ay manindigan sa kung ano yung tama, at hindi lang para mamulitika. So hindi naman tayo against dyan, basta patunayan talaga nila na ang government officials ay nagkasala at wala silang tinitignan na pamumulitika about dito. Pero para sa akin mga kababayan, sa dami ng problema ng ating bansa, yung nalaman natin kung magkano yung ginagastos dito sa impeachment ni VP Sara Duterte, sana nilaan na lang to, no, sa mga taong nasalanta ng lindol sa ating mga kababayan dyan sa Mindanao o sa iba pa ng mga parte ng ating bansa na maaaring mas makatulong pa tong halaga na to kesa dito sa ginagawa nilang impeachment. So grabe mga kababayan, no, kaya talagang nakakalungkot yung nangyayari ngayon, at maging itong binalita ni Ma'am Cora Guidote sa atin, no, na talagang 52%, imagine 52%, lagpas ng kalahati ng mamamayang Pilipino yung nakakaranas ng sila ay mahirap. So imagine niyo yan mga kababayan, dito pa lang sa kanyang mga ginawang projection, no, yung paglobo ng mga insertion nung panahon ng pagkakaupo nitong Marcos administration. Grabe, bilyon-bilyon yung halaga na yan na hindi mo maintindihan kung saan ba talaga napunta yung mga halaga na yan. Bilyon yan mga kababayan, hindi lang yan na daang-daang libo. So imagine ninyo kung gaano kadami yung taong mabibigyan ng tulong yan, gaano kadaming proyekto yung magagawa niyan para mas lalo sana nating mapaunlad yung ating bansa. So nakakalungkot, no, at sana maging transparent yung ating gobyerno
at ang ating mga namumuno sa atin at gawin nila yung kanilang sinumpaang tungkulin na tayo ay bigyan ng magandang kinabukasan at hindi mahirapan, no? Bigyan tayo ng magandang future lalo na yung mga kabataan natin. So again mga kababayan, please comment down below ano yung opinion nyo tungkol dito sa naging pagtatalakay ni Ma'am Cora Guidote, no? At ito ay may pangalawang yugto pa at abangan natin yan para lubos nating maunawaan, no, kung ano talaga yung kalagayan ng ating ekonomiya ng ating bansa. Dahil deserve natin to, dahil kaparte tayo, kabahagi tayo ng mga nagbabayad ng buwis, no, na hindi tayo exempted diyan. Kaya dapat tayo makialam at alamin natin yung katotohanan sa likod nangyayari talaga sa ating bansang Pilipinas. So muli maraming salamat po sa inyo at God bless po sa inyong lahat.